Ang adventure fantasy action movie na ang Pirates of the Caribbean Curse of the Black Pearl, ang malupit na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay na-release sa taong 2003 na pinagbibidahan ng tanyag na Hollywood actor na si Johnny Depp. Mag-relax at mag-enjoy sa ating palabas at simulan na natin. Ang barkong HMS Dauntless ng British Royal Navy ay naglalayag sa karagatan ng Caribbean, habang ang batang si Elizabeth Swann ay umaawit ng isang piratang kanta at sinabihan siya ni Joshua Gibbs na malas ang pagkanta nito dahil posibleng matawag niya ang mga sinumpang pirata. Ilang saglit ay nakakita sila ng wasak na barko sa di kalayuan at si Elizabeth ay napansin ng batang si Will Turner na walang malay sa tubig. Agad na sinampa siya ng mga Royal Marines sa Dauntless at ang ama ni Elizabeth na si Governor Swann ay inatasan siyang bantayan ng batang lalaki. Kalaunan ay nagising si Will at nagkakilala sila ni Elizabeth, pero nang nawalan uli siya ng malay ay nakita ni Elizabeth sa kanya ang isang gintong medalyon na katunayan na isa siyang pirata. Si Lieutenant Norrington naman ay tinanong ang bata kung anong nalaman niya kay Will pero agad na tinago niya ang medalyon. Maya-maya ay hindi makapaniwala si Elizabeth na makita sa di kalayuan ang isang misteryosong itim na barko, ngunit agad na naglaho ito sa makapal na hamog ng pinikit niya ang kanyang mga mata. Makalipas ang 8 taon ang piratang si Captain Jack Sparrow na sakay ng lumulubog na bangka ay pumunta ng Port Royal, Jamaica upang bumili ng panibagong barko. Samantala si Elizabeth na nasa wastong edad na ay napanaginipan ang araw na nakilala niya si Will at ang gintong medalyon na matagal na niyang tinatago ay naisipan niyang suotin. Pagkatok ng kanyang ama sa pinto ay agad na tinago niya ito sa dibdib at binigyan siya ni Governor Swann ng magandang masusuot para sa seremonya ng promotion ni Captain Norrington bilang isang Commodore. Ngunit napansin ni Elizabeth na sobrang sikip ng corset sa kanya. Maya-maya si Will na nasa wastong edad na rin at isa ng blacksmith apprentice ay pumunta sa bahay ng Governor upang ibigay sa kanya ang pinagawa nitong espada para kay Norrington. Mapapansin na nagkaroon ng espesyal na pagtingin ang binata kay Elizabeth, ngunit dahil sa labis na ginagalang niya siya bilang anak ng Governor ay tinuturing niya lang siyang kaibigan. Sa sunod na eksena si Jack na papunta sa isang barko sa daungan ay mabilis na hinarang ng 2 bantay na Marines. Pero nang binanggit niya sa mga ito ang tungkol sa ghost ship na ang Black Pearl na ang pinakamabilis na barko sa lahat ay nagtalo ang 2 bantay kung totoo nga ba o hindi ang Black Pearl. Pagkatapos ay sinamantala ni Jack ang pagkakataon na iyon upang makasakay sa barko at paandarin ito, subalit nagmadaling pinigilan siya ng 2 Marine Guard. Ilang saglit ay nagsimula na ang seremonya ng promosyon ni Captain Norrington upang maging bagong Commodore na dinaluhan ni Elizabeth. Nang natapos na ang ceremony ay habang nasa gilid ng Royal Port ay nagpropose sa babae si Norrington na nais niya siyang pakasalan. Subalit si Elizabeth ay hindi na matiis ang sobrang sikip na corset niya at dahil hindi na makahinga ay mabilis na bumagsak siya sa dagat. Pagkatapos ay biglang nag-release ang medalyon ng kakaibang enerhiya sa karagatan. Si Jack naman na nakikipagkwentuhan sa 2 bantay ay agad na tumalon sa dagat upang iligtas ang babae na nawalan na ng malay sa ilalim. Pagkaahon ng bida kay Elizabeth ay tinanggal niya ang corset nito upang makahinga at magkamalay, subalit labis na nagtaka siya sa suot niyang medalyon. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Paglapit ni Commodore Norrington sa kanila ay nalaman nito na siya ang pirata na si Captain Jack Sparrow mula sa tattoo niya sa kamay, kaya't agad na pinadakip siya ng Governor sa mga Royal Marines. Pero mabilis na ginawang hostage ni Jack si Elizabeth at sinabihan sina Norrington na ibalik sa kanya ang kanyang mga kagamitan pati na ang sombrero niya. Pagkatapos ay tinulak ni Jack ang babae sa grupo ni Commodore at nagmadaling tumakas gamit ang mga lubid sa paligid ng Port Royal. Agad na pinaghahanap ang bida ng napakaraming Royal Marines ng Commodore pero nagawa niyang makapasok sa shop ng blacksmith na si Mr. Brown na kasalukuyang natutulog dahil sa labis na kalasingan. Pagkatapos ay gamit ang equipment ng shop ay pinutol niya ang kanyang posa sa mga kamay, subalit si Will pala ang apprentice ni Mr. Brown at pagpasok niya roon ay nakita niya si Jack. Dahil naman nabalitaan ng binata ang pag-hostage ng pirata kay Elizabeth ay galit na nakipaglaban siya sa kanya ng espadahan. Napansin ni Jack na hindi lang mahusay gumawa ng espada si Will kundi magaling rin gumamit nito at nagawa pa siyang pigilan na makalabas ng shop na labis na kinagulat niya. Nagpatuloy na nakipagtunggali sa kanya ang binatang blacksmith apprentice gamit ang ilang espada sa paligid ng shop nila. Ngunit pagkatapos ng mahabang laban nilang dalawa ay nasabuyan ni Jack si Will ng buhangin at tinutukan ng baril. Ayaw niyang gamitin ang huling bala nito kaya't pinaalis niya ang lalaki sa daan pero nagmatigas siya.
Subalit agad na hinampas si Jack ni Brown ng bote sa ulo at nang dumating sa shop ang mga Royal Marines ay laking pasalamat ni Norrington sa kanya na matulungan silang madakip ang pirata. Maya-maya ay kinulong si Jack sa gallows subalit pagsapit ng gabi ay biglang inatake ang buong Port Royal ng kilalang ghost ship ng marami na ang Black Pearl. Gamit ang mga malalakas na kanyon ng barko ay patuloy na pinasabugan nila ang buong lugar na nagdulot na matinding pinsala sa napakaraming kabahayan roon. Pagkatapos ay bumaba sa Black Pearl ang napakaraming pirata at nagpasabog ng ilang bahay dala ang mga dinamite nila. Habang nakikipagpalitan ng putok ang mga Royal Marines ng Commodore, si Will naman ay buong tapang na nakipaglaban sa mga pirata ng Black Pearl at nagawang mapabagsak ang ilan sa kanila. Samantala ang iba pang pirata ay sumugod sa mansyon ni na Governor Swan pero matapang na nilabanan ni Elizabeth ang dalawa sa mga ito at nagmadaling nagtago sa kanilang wardrobe. Ngunit binunyag ng isang pirata na ang suot niyang medalyon ay pagmamay-ari nila at ito ang tumawag sa kanila roon. Ilang saglit ay nahanap ng dalawa ang babae sa wardrobe pero pinakiusapan niya ang mga ito na magsagawa sila ng parley o isang pirate code na makipagkasundo sa kanilang kapitan. Si Will naman ang ililigtas si Elizabeth mula sa mga pirata na planong dalhin ito sa Black Pearl ay biglang hinampas sa ulo ng isang kalaban na agad na kinabagsak niya. Maya-maya ay hinarap na ang dalaga sa kapitan ng barko na si Captain Hector Barbosa at nagpakilala siya ritong si Elizabeth Turner. Sinabi niya sa kapitan na umalis na sila sa Port Royal at huwag nang babalik kundi ay tatapo niya sa karagatan ang medalyon. Sumang-ayon sa kanya si Barbosa at binigay niya rito ang kwintas subalit hindi niya binalik ang dalaga sa port dahil ang parley code raw ay masusunod lang sa mga pirata kaya't dinukot nila siya. Kinaumagahan ay pinilit ni Will sina Commodore Norrington na iligtas si Elizabeth mula sa mga pirata ngunit tumanggi ito dahil hindi raw sila maaaring umaksyon agad ng walang plano. Naisipan naman ni Will na makipagkasundo kay Jack na tulungan siyang hanapin ang Black Pearl upang maligtas si Elizabeth at kapalit nito ay papalayain niya siya roon. Sumang-ayon si Jack sa binata at ginamit niya ang kahoy na upuan ng kulungan upang mapatakas ang pirata sa gallows. Pagkatapos ay naisipan ng bida na nakawin nila ang isang barko ng Royal Navy roon at ginamit nilang dalawa ang bangka sa pangpang upang makapaglakad sa ilalim ng tubig. Pagsampa nila sa barko ay pinaalis ni na Jack roon ang lahat ng mga Royal Marine crew. Dahil naman hindi nilang dalawa kayang ilayag ang ship ay hinayaan ng bida na makita sila ni Commodore Norrington na ninanakaw ang barko. Nang sa gayon pagsugod ng maraming Royal Marine sa ship ay makatalon sila sa mas mabilis na barko ng mga ito na ang Interceptor na handa ng ilayag papalayo ng Port Royal. Maya-maya ay sinabi ni Will kay Jack na napansin raw niyang kilala nito ang kanyang ama na si Bill Turner. Inamin naman ng bida na kilala niya ang ama ni Will na isa ring pirata at kilala ng marami sa bansag na Bootstrap Bill. Kinagabihan si Captain Barbosa ay pinakain ng hapunan si Elizabeth pero nagtatakang tinanong niya ito kung bakit nila siya binihag. Binunyag ng kapitan na ang medalyon na iyon ay isang Aztec gold na isa sa 882 piraso na katulad nito na nakapaloob sa stone chest ang pinadala noon sa konkistador na si Cortez. 10 years ago ay nahanap ng grupo ni na Barbosa ang treasure chest sa di matagpuang isla na ang Isla de la Muerte o Island of the Dead. Ngunit hindi sila naniwala sa sumpa na nakapaloob sa mga Aztec gold kaya't nang hinawakan nila ang mga ginto ay kalaunan ay napansin nilang naging sinumpa na sila. Dahil naman na kumpleto na ni na Barbosa ang lahat ng ginto sa stone chest at upang matanggal ang sumpa sa kanila ay kailangan nilang ialay ang dugo ni Elizabeth. Mabilis naman na inatake ng dalaga ang kapitan at sinaksak siya sa dibdib ngunit wala itong talab sa kanya. Pagkatapos ay nakita ng dalaga ang tunay na anyo ng lahat ng crew ng Black Pearl na tila mga buhay na bangkay dahil nasisinagan sila ng liwanag ng buwan at maging si Captain Barbosa ay ganito rin ang anyo. Sa sunod na eksena sina Jack at Will ay pumunta sa isla ng Tortuga na ang madalas puntahan ng napakaraming pirata upang magsaya. Pinuntahan ni na Jack sa lugar ang dating kaibigan niyang si Joshami Gibbs na kasalukuyang natutulog sa isang babuyan. Pagkatapos ay pumasok sila sa kalapit na bar at doon pinaliwanag ng bida sa kaibigan na ihanap niya sila ng mga crew sa kanilang ship. Dahil plano niyang sundan ang Black Pearl sa Isla de Muerte at gamitin si Will na anak ni Bootstrap upang ibalik ni Barbosa sa kanya ang barko. Agad na sumang-ayon si Gibbs kay Jack pero narinig ni Will ang mga usapan nila. Kinaumagahan ay pinakilala ni Gibbs sa kapitan ang mga narekrut niyang mga crew at isa na rito si Ana Maria na ang hiniraman ni Jack ng bangka na napalubog niya nakaraan sa Port Royal. Pero pinangakuan ng bida ang babae na ang ipapalit niya sa bangka nito ay ang Interceptor. Sa sunod na araw habang nasa layag ay dahil nagtataka si Will sa mga impormasyon tungkol kay Jack ay binunyag sa kanya ni Gibbs na siya ang dating kapitan ng Black Pearl 1 dekada na ang nakakalipas.
Noong nalaman raw ni Jack ang lokasyon ng kayamanan sa Isla de Muerte ay nagsagawa ng mutiny ang mga crew niya at pinatalsik nila siya sa Black Pearl at iniwan sa isang isla upang mamatay. Habang na-stranded siya sa isla na dala ang baril na may isang bala ay hindi niya ito ginamit upang tapusin ang buhay. Hindi nagtagal ay naisipan niyang maghintay ng 3 araw sa gilid ng isla hanggang sa pinuntahan siya roon ng mga pagong at gamit ang pinahaba niyang buhok ay tinali niya ang mga ito upang makatakas siya sa isla. Pagkatapos ay pinangako ni Jack sa sarili na gagamitin ang nag-iisang bala niya sa kanang kamay niyang crew na si Barbosa na nagpasimuno ng mutiny. Sa sunod na eksena ang grupo ni na Barbosa ay nakarating na sa Island of the Dead at ginapo si Elizabeth habang tinatahak nilang lahat ang kuweba ng isla. Pagpasok nila sa loob ay nakita ng babae ang napakaraming kayamanan roon na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay narating na rin ni na Jack ang Isla de Muerte at sakay ng maliit na bangka ay pinasok nila ni Will ang kuweba ng isla. Ilang saglit ay nakita nila roon si Elizabeth na planong ialay ni na Barbosa upang matanggal ang sumpa nila dahil inakala nilang siya ang anak ni Bootstrap. Pero si Will ay hinampas ang ulo ni Jack at si Barbosa ay hiniwa ang kamay ng dalaga upang ipahid ang dugo niya sa huling coin at hinulog sa stone chest. Subalit napansin nilang lahat na hindi pa rin nawawala ang sumpa sa kanilang katawan at nang na-realize ng kapitan na si Elizabeth ay hindi anak ni Bill Turner ay sinampal niya ito ng malakas. Habang nagtatalo ang mga crew ng Black Pearl dahil sa kabiguan nila ay agad na niligtas ni Will ang dalaga at umalis silang dalawa sa isla. Kalaunan ay nakabalik sila sa Interceptor at sinabi ni Will kina Gibbs na nabigo si Jack makabalik roon. Ang mga crew naman ay sinunod ang pirate code nila na kahit sinong maiwan ay hindi na dapat pang balikan. Samantala sina Barbosa nang nalaman na nakatakas sa kuweba ang babae dala ang medalyon ay sinundan nila siya pero kinuha pala ni na Will ang mga segwan nila sa mga bangka. Ilang saglit ay nakita ng mga kalaban si Jack na kakabangon lang mula sa pagkahimatay at na-corner nila siya. Ang bida naman ay nag-request sa kanila ng parley at pagharap sa kanya ni Barbosa ay nakipagkasundo siya rito na ituturo kung nasaan ang tunay na anak ni Bootstrap kapalit ng Black Pearl. Sa kasalukuyan na yun si Will ay ginamot ang sugat sa kamay ni Elizabeth at binigay nito sa kanya ang kanyang medalyon. Dito na na-realize ng lalaki na ang dugo pala niya ang kailangan ni na Barbosa. Maya-maya sa tulong ni Jack ay nalaman ni na Barbosa ang lokasyon ng Interceptor at agad na sinimulan nilang lapitan ito habang si Jack ay kinulong nila sa lower deck ng Black Pearl. Si Will naman ay sinabihan ng mga crew nila na maglagay ng kahit anong mga bagay sa lahat ng mga kanyon dahil ang Interceptor ay walang supply ng mga bala. Hindi nagtagal ay nakalapit na ang Black Pearl sa Interceptor at ang grupo ni na Elizabeth ay buong tapang na nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban gamit ang mga kanyon nila. Sa patuloy na malakas na pagpapasabog ni na Barbosa sa Interceptor ay naisipan ni Will na kunin sa lower deck ng ship ang kanyang medalyon habang si Jack sa Black Pearl ay nagawang makatakas sa kulungan. Ilang saglit ay nagsimula ng sumugod ang mga crew ni Barbosa papunta sa barko ni na Will at ang unggoy nila na si Jack ay nagawang makuha roon ang medalyon. Ang binata naman sa ilalim ay hindi na makalabas sa sobrang dami ng mga debris na bumagsak sa buong paligid. Samantala si Jack ay tumalon papunta sa Interceptor at niligtas si Elizabeth mula sa isang kalaban. Pagkatapos ay hinabol niya ang unggoy nang nakita niya rito ang medalyon ngunit kalaunan ay nagawa itong mabigay ng unggoy kay Captain Barbosa. Samantala ang babae ay napansin si Will na na-stuck sa ilalim subalit agad na dinukot siya ng mga crew ng kapitan. Ilang saglit ay binihag rin ni na Barbosa ang lahat ng crew ng Interceptor habang si Will ay na-stuck pa rin sa ilalim ng barko. Pagkatapos ay sinimulan nilang sunugin ang barko at pagbalik ng mga ito sa Black Pearl ay malakas na pinasabog nila ang buong Interceptor. Pero maya-maya ay nagawang makatakas ni Will sa ship at umakyat sa Black Pearl upang sabihan sina Barbosa na siya ang tunay na anak ni Bootstrap Bill. Papatayin niya ang sarili kapag hindi nila pinalaya sina Elizabeth at ang mga crew ng Interceptor. Pumayag ang kapitan sa binata at agad na binihag nila siya subalit habang papalapit sila sa Rumrunners Island kung saan nila tinapon noon si Jack ay hinulog nila si Elizabeth sa dagat. Pagkatapos ay sinunod nila ang bida at nang tinapon ni Barbosa ang mga gamit niya ay agad na tumalon siya sa tubig upang kunin ito sa ilalim. Hindi nagtagal ay nakarating sina Elizabeth at Jack sa Rumrunners Island at ang pirata ay agad na binuksan ng sekretong imbakan ng mga rum sa isla na ginawa ng mga ship na nagde-deliver ng alak noon. Dahil naman nawalan na ng pag-asa si Jack ay pinaliwanag niya sa babae na wala na siyang planong tumakas sa isla at mapapatay rin ni na Barbosa si Will bago sila makaalis roon. Pagsapit ng gabi ay masayang uminom silang dalawa ng rum sa isla pero pagbagsak ng bida sa kalasingan ay hindi pala iniinom ni Elizabeth ang alak niya. Sa kasalukuyan na yun si Will at ang mga crew ni Jack ay kinulong ng mga tauhan ni Barbosa sa lower deck ng Black Pearl. Tinanong naman ng binata sa isang pirata kung anong nalalaman nito tungkol sa ama niya.
Kinuwento ng lalaki na noon si Bootstrap Bill ang tanging hindi sumang-ayon sa mutiny nila laban kay Jack at pinadala kay Will ang piraso ng kayamanan mula sa Island of the Dead upang habang buhay silang manatili sa sumpa. Kaya't sa galit ni Barbosa ay ginawa nila siyang bala sa kanyon na kinamatay niya sa karagatan, ngunit huli na nang nalaman nilang dugo pala nito ang kailangan nila upang matanggal ang kanilang sumpa. Kinabukasan ng umaga ay sinunog ng babae ang lahat ng rum at pagkain sa imbakan upang makalikha ng malaking smoke signal na labis na kinagulat ni Jack sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sa Rumrunners Island ang isang barko ng British Royal Navy upang iligtas sa isla ang babae. Ngunit hindi niya makumbinsi si Norrington at ang ama na bumalik at iligtas si Will na ang nagligtas sa kanya mula sa mga pirata. Hanggang sa sinabi niyang payag na siyang pakasalan ang Commodore, maligtas lang nila si Will na agad na sinang-ayunan nito at humingi siya ng tulong kay Jack na matuntun ang lokasyon ng Isla de Muerte. Pagsapit ng gabi ay pinunta ni Barbosa si Will sa kuweba ng Isla de Muerte habang sina Norrington ay nakarating na rin sa lugar. Sinuggest sa kanya ni Jack na kukumbinsihin niya muna sina Barbosa sa loob na lumabas ng kuweba sakay ng mga bangka nila. Pagkatapos ay aambushin ng puwersa ng Commodore ang mga ito mula sa kanilang barko. Sumang-ayon si Norrington sa bida pati na ang minungkahi niya na ikulong sa loob ng barko nila si Elizabeth upang masigurado ang kaligtasan ng babae. Ilang saglit ay mag-isang nagsagwan si Jack papasok ng kuweba at nadatnan niya roon na sisimulan ng patayin ni Barbosa si Will, pero sinabihan niya ang kapitan na itigil muna ang pagkitil nila sa binata dahil nasa labas ng isla ang buong puwersa ng Commodore na naghihintay sa kanila na lumabas roon upang ambushin silang lahat. Sinuggest niya na bago nila tanggalin ang sumpa sa kanila sa pagpatay kay Will ay tapusin muna nila ang mga tauhan ng British Royal Navy at kunin ang barko ng mga ito. Sumang-ayon sa kanya ang kapitan, subalit hindi nila ginamit ang kanilang mga bangka bagkus ay naglakad sila sa ilalim ng karagatan sa bangkay na anyo nila upang puntahan ang Dauntless ship ng Commodore. Ang dalawang kasamahan naman nila ay dinestract ang mga Royal Navy habang namamangka sa harap ng mga ito. Hindi nagtagal ay nagawa nilang makaakyat sa likod na parte ng barko at agad na pinatumba nila ang lahat ng mga Royal Marines na makasalubong nila sa daan. Samantala si Elizabeth ay tumakas sa bintana ng ship at sumakay sa maliit na bangka habang sina Jack at Will na naiwan sa kuweba ay matapang na nakipag-ispadahan kina Captain Barbosa at sa ilang mga crew nito. Sa kasalukuyan na iyon ang mga bangkay na crew ng Black Pearl ay patuloy na umaatake sa mga Royal Marines ni Norrington sa Dauntless ship. Kalaunan ang babae ay nakalapit sa Black Pearl at nagmadaling inakyat niya ang barko upang makapasok sa loob at mapatakas roon ng mga crew ni Jack. Magaling na pinatalsik nila ang dalawang bantay na pirata sa barko, ngunit nang inaya ni Elizabeth sina Gibbs na tulungan sina Jack ay tumanggi sila at sinunod pa rin ang kanilang code na hindi na dapat balikan ng sinumang naiwan na kasamahan nila. Samantala ang bida kasama si Will na nakikipaglaban pa rin sa kuweba ng Isla de Muerte mula sa grupo ni Barbosa ay hindi nagtagal ay nasaksak ng kalaban sa tiyan. Pero ang katawan niya ay nasumpa na rin pala dahil sa palihim na pagkuha niya ng isang coin sa treasure chest. Dahil dito ay hindi na rin siya mamamatay hanggat hindi nawawala ang sumpa, kaya't buong lakas na nakipaglaban si Jack ng ispadahan sa dating kanang kamay niya. Samantala sina Commodore Norrington ay sinimulang sumagwan papunta sa Dauntless at biglang pinasabugan sila ng mga kanyo ng mga tauhan ni Barbosa. Pero kalaunan ay nagawa nilang makaakyat pabalik sa kanilang ship at buong tapang na nakipaglaban sila sa mga bangkay na crew ng Black Pearl sa barko. Sa kasalukuyan na iyon ang dalaga ay namangka mag-isa papunta sa kuweba ng Isla de Muerte at pagpasok sa loob ay agad na tinulungan niya si Will na kumalaban ng mga crew ni Barbosa roon. Nagawa nilang matuhog ang tatlong kalaban at naglagay ng bomba sa loob ng katawan nila upang malakas na pasabugin sila. Sina Jack at Captain Barbosa naman ay hindi pa rin sumusuko sa laban nilang dalawa at hindi nagtagal pagkatapos ng mahabang bakbakan nila ay tinutukan niya ng baril si Elizabeth. Pero si Jack ay hinagis ang gintong coin niya kay Will at mabilis na binaril si Barbosa. Pagkatapos ay hinulog ng lalaki ang medalyon niya at ang coin ni Jack sa treasure chest na may mga dugo nila na kinawala ng sumpa nila ni Captain Barbosa at umepekto na ang balang binaril sa kanya ng bida. Maging ang lahat ng crew ng Black Pearl sa Dauntless ay nawala na rin ng sumpa at agad na sumuko sila sa mga Royal Marines ni Commodore Norrington. Sa sunod na araw sa Port Royal ay alinsunod sa batas nila ay pinasimulan ng Commodore ang pagbigti kay Jack. Si Will naman habang kaharap sina Governor Swan ay sa wakas ay inamin na kay Elizabeth ang lihim na pagmamahal niya sa kanya. Kalaunan ng binigti na si Jack ay nagmadaling tinusok ng binata ang espada niya sa sahig upang maligtas siya.
Pagkatapos ay magaling na kinalaban ni Will ang lalaking executioner sa ibabaw ng platform at nagawa niya itong matulak roon. Nagawa niya ring maputol ang lubid ng bida at gamit ito ay sabay na pinabagsak nilang dalawa ni Jack ang maraming Royal Marines na sumusugod sa kanila. Ilang saglit ay biglang na-corner sila ng mas marami pang Marines ni Norrington at sinabi ng lalaki kina Governor Swan na mabuting pirata si Jack. Si Elizabeth naman ay dineklara na nire-reject niya ang proposal ng Commodore at inamin na si Will ang totoong minamahal niya. Pagkatapos ay tumalon si Jack sa gilid ng Port Royal at sina Gibbs sakay ng Black Pearl ay pinuntahan siya roon. Kalaunan si Norrington ay napagdesisyonan na patawarin si Will sa krimen na nagawa niya at pansamantalang hinayaan si Jack na makatakas sa kanila. Maya-maya pagsampa ng bida pabalik sa Black Pearl ay napagdesisyonan raw ni Gibbs na hindi sundin ang pirate code nila at kinilala si Jack na ang kanilang kapitan. Sa post-credit scene ang unggoy na si Jack ay pumunta sa kuweba ng Isla de Muerte. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang Aztec gold coin sa treasure chest upang bumalik ang sumpa sa buong crew ni Barbossa pati na sa unggoy. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.